Kumusta mga ka-DC? Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa suporta sa akin at sa channel natin. Muli, narito ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago ito. Sabi ko na nga ba't may nakakakilala kay Takeshi ng Golden Ball at Precious Time na sinample ko sa nagdaang story natin eh. Ang galing nyo! Salamat Ngayon, balik ulit tayo sa anime. Siya naman ang isasample ko. Frieren, kailangan natin magmadali. Wala na tayong oras. Ano? Kilala nyo ba siya? Siya ang taong kaibigan ng isang elf mula sa fantasy world. Medyo bago-bago to, kaya mga kaibigan naman nating mga Gen Z ang malamang na makakasagot niyan. Aabangan ko sa comment section Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, huwag na uli natin patagalin. Simulan na natin ang kwento. Gerson, kanina pa kita hinahanap. Saan ka na naman ba galing? Umaga ka umalis pero ngayon ka lang nakauwi na paggabi na. Huwag mong sabihin na galing ka na naman sa sugalan. Huwag ka na magalit. Hindi na nga ako nanalo kaya napaaga ako ng uwi. Tapos maninermong ka pa. Tsaka, may kailangan sana akong sabihin sa'yo eh. Baka pwede mo muna akong tulungan bago ka magsermon dyan. Oh, ano na naman ba yan? Sa tuwing ganyan ang bungad mo, alam ko nang may kalokohan ka na namang ginawa. Sige na, sabihin mo. Naubos kasi yung pera ko ate. Pahingi naman kahit 5,000 lang oh. Babalik ko rin agad kapag nakaluwag ako. May importante lang talaga akong pupuntahan sa susunod na 2 araw. 5,000? Aanin mo naman ang 5,000. Huwag mo nga sabihin na may babae ka na naman. Baka mamaya malaman na naman ni Abby at ako na naman ang maipit. Tahimik na napakamot si Gerson sa batok. Hindi na bago kay Loida ang ganitong eksena. Halos buwan-buwan, may bagong dahilan ng kanyang kapatid upang humingi ng pera. Kahit alam niyang sa sugal, inuman o pambababae lamang napupunta ang kanyang ibinibigay, hindi niya pa rin matiis ang bunsong kapatid. Para sa kanya, mas mabuting siya na lamang ang tumulong kaysa makitang namomroblema ito. Ate, ikaw lang talaga makakatulong sa akin eh. May plano kasi kami ng kaibigan ko. 2 gabi lang naman kami mawawala. Kailangan ko lang talaga ng pera para hindi mapahiya. May pupuntahan kasi kami. Kaibigan, huwag mo akong lokohin. Babae na naman yan, no? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na may asawa ka na? Kapag nalaman ni Abby yan, malaking gulo na naman ang haharapin natin. Kaya nga sa'yo ko lumapit eh. Tulungan mo naman akong makalusot kay Abby. Basta ikaw nang bahalang gumawa ng dahilan. Magaling ka naman dun eh. Ay nako, ikaw talaga. Kailan ka ba matututo? Pero sige na nga, mag-iisip ako ng paraan. Basta siguraduhin mong walang makakaalam sa balak mo. Yan ang gusto ko sa'yo ate. Alam kong hindi mo ako matitiis eh. Ikaw lang talaga ang kakampi ko sa lahat. Napailing si Loida ngunit hindi niya napigilang umiti. Sa isip niya, wala namang masama kung pagbigyan niya ang kapatid. Bata pa ito at baka balang araw, magsawa rin sa mga bisyo nito. Hindi niya napansin na sa tuwing kinukonsinti niya si Gerson, lalo lamang nitong natututunang takasan ang responsibilidad. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Abby mula sa kusina habang hawak ang isang baso ng tubig. Halata sa kanyang mukha ang pagod dahil malaki na ang kanyang tiyan. Ilang araw na lamang at inaasahan na nilang isisilang ang kanilang panganay na anak. Nandyan ka na pala. Kanina pa kita hinahanap. Hindi ka na naman nagsabi kung saan ka pupunta. Halos maghapon kitang hindi matawagan. Pasensya ka na. May mga inayos lang akong dapat asikasuhin. Hindi ko na malayan ang oras kaya natagalan ako sa pag-uwi. Ganyan naman lagi ang sagot mo eh. Ilang beses ko nang narinig yan. Sa totoo lang, pakiramdam ko may tinatago ka talaga sa akin. Naku Abby, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Praning ka lang at nabasa ko na normal lang yan sa pagbubuntis. Kaya huwag mo siyang pagbawalan.
Hindi ko naman siya pinagbabawalan makipagkaibigan, Ate Loida. Ang gusto ko lang sana, magsabi siya ng totoo kung saan siya pupunta. Natural lang naman yun. Lalaki ang kapatid ko. Hindi pwedeng bahay at trabaho lang ang ikot ng buhay niya. Kailangan din niyang makapaglibang paminsan-minsan. Hindi na lamang nagsalita si Abby. Ilang beses na niyang napansin na sa tuwing may gusto siyang linawin, laging si Loida ang sumasalo para kay Gerson. Kahit malinaw na may mali ang asawa, agad itong ipinagtatanggol ng kanyang hipag. Dahil dito, mas pinili na lamang niyang manahimik kesa humaba pa ang usapan. Kinagabihan, habang nagpapahinga na si Abby sa kanilang silid, muling lumapit si Gerson kay Loida sa sala. Tiniyak muna nitong wala ng ibang nakakarinig bago muling nagsalita. Ate, sigurado ka bang matutulungan mo ko? Ayokong masira ang plano namin ha. Matagal na naming inaabangan ng outing na to. Oo naman, hindi kita pababayaan. Bukas, kakausapin ko si Abby. Sasabihin kong may namatay tayong kamag-anak sa kabilang probinsya. Kaya kailangan mong pumunta ron ng 2 gabi. Salamat talaga ate. Kung wala ka, siguradong hindi ako makakaalis. Pero tandaan mo ha, kapag umuwi ka, umayos ka naman kahit papano. Huwag mong hayaang may makakita sa'yo kasama ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Hindi kami mahuhuli. Tahimik na tumango si Loida bago binuksan ang kabinet at inilabas ang isang makapal na sobre. Kumuha siya ng ilang libong piso at inabot yun kay Gerson nang walang pag-aalinlangan. Oh, ito ang kailangan mo. Huwag mo nang ubusin agad ha, at siguraduhin mo makakauwi ka sa araw na sinabi mo. Maraming salamat ate. Hindi ko talaga makakalimutan lahat ng tulong mo sa akin. The best ka talaga. Mahigpit na hinawakan ni Gerson ang perang ibinigay ng kapatid bago umalis ng sala. Naiwang mag-isa si Loida habang nakatingin sa pintuang dinaanan nito. Sa isip niya, simpleng pagtulong lamang yun sa bunsong kapatid na mahal niya. Hindi niya alam na ang isa na namang pagsisinungaling na kanyang gagawin, magiging simula ng pinakamabigat na trahedyang haharapin ng kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang nagising si Abby upang maghanda ng almusal. Magandang umaga, ate. Magandang umaga rin. Kahit mabigat na ang tiyan ni Abby, pilit pa rin niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Habang nagluluto, paminsan-minsan niyang hinihimas ang kanyang tiyan. Ilang araw na lamang at maaari na siyang manganak, kaya mas gusto niyang lagi niyang kasama ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, may binabalak ng kasinungalingan sina Loida at Gerson. Abby, may sasabihin sana ako. Kagabi kasi may tumawag na kamag-anak natin mula sa kabilang probinsya. May masama raw na nangyari doon. Ha? Bakit po? Ano pong nangyari? Namatay ang isa naming kamag-anak kagabi. Mamayang hapon ang burol at gusto sana ng pamilya na may kahit isang kinatawan mula sa amin na makakapunta man lang. Ganun po ba? Nakakalungkot naman. Pero sino po ang pupunta? Hindi naman siguro kayo dahil marami pa kayong aasikasuhin dito sa bahay. Yun nga ang iniisip ko eh. Hindi rin ako makakaalis dahil napakarami ko rin trabaho. Kaya si Gerson na lang ang papupuntahin ko. 2 gabi lang naman siyang mawawala. Napatingin agad si Abby kay Gerson. Hindi niya maitago ang pag-aalala. Ilang araw na lamang ang hinihintay niya bago manganak at anumang oras, maaari na siyang isugod sa ospital. Hindi niya matanggap na aalis pa ang kanyang asawa. Kailangan pa ba talagang umalis si Gerson? Malapit na kasi talaga akong manganak. Hindi ko alam kung kailan sasakit ang tiyan ko. Baka mamaya wala siya kapag kailangan ko na siya. Abi, kung pwede lang talagang hindi pumunta hindi na sana ako aalis. Kaso, nakakahiya rin naman sa mga kamag-anak namin kung walang pupunta mula sa pamilya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Natatakot lang talaga ako. Pakiramdam ko kasi anumang oras. Pwede na akong manganak eh. Mas kampante sana ako kung nandito ka. Nako, wag ka nang mag-alala ng ganyan. 2 gabi lang naman yun.
Tsaka nandito naman ako, hindi kita pababayaan. Kapag may nararamdaman ka, ako mismo ang magdadala sa iyo sa ospital. Alam ko naman po yun, Ate Loida. Pero iba pa rin kasi kapag asawa kong kasama ko, siya sanang gusto kong unang makakita sa anak namin. Maiintindihan ka naman ni Gerson. Pero minsan may mga pagkakataong kailangan din nating unahin ang obligasyon sa pamilya. Hindi naman pwedeng pabayaan ang burol ng kamag-anak namin. Tahimik na yumuko si Abby. Hindi pa rin mawala ang bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may bumubulong sa kanyang huwag payagan ng asawa. Gayunpaman, malaki ang tiwala niya kay Loida. Simula nang ikasal sila ni Gerson, itinuturing na siya nitong tunay na kapatid. Kaya kahit may alinlangan siya, pinilit niyang huwag magduda. Kung talagang kailangan, wala na rin siguro akong magagawa. Basta ang hihilingin ko lang, sana wag kang magtatagal dun. Umuwi ka agad ah. Oo naman, hindi rin ako komportable na malayo sa'yo na buntis ka. Pagkatapos ng kailangan kong puntahan, uuwi na rin ako agad. Ayan naman pala eh. Huwag na kayong mag-alala pareho ha. Minsan kasi mas lalo lang tayong kinakabahan kapag masyado nating iniisip ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Bahagyang napangiti si Abby kahit nananatili ang kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kumbinsin ng sariling tama ang mga sinasabi ni Loida. Wala siyang dahilan para pagdudahan ang kanyang hipag dahil sa lahat ng pagkakataon, mabait naman itong makitungo sa kanya. Matapos ang almusal, umakyat si Abby sa kanilang silid upang magpahinga. Pagkasara pa lamang ng pinto, nagkatinginan agad sina Loida at Gerson. Ate, kala ko talaga hindi siya papayag eh. Buti na lang magaling ka magsalita. Kung ako lang ang magpapaliwanag nako, siguradong marami pa siyang itatanong. Kaya nga sinabi ko sa iyo na ako nang bahala. Pero tandaan mo ha, huwag ka magpapabaya. Kapag may kakilala kayong nakakita sa iyo, siguradong malaking gulo ang mangyayari. Hindi naman, wala yung pupuntahan namin eh. Wala naman nakakakilala sa amin dun. Mag-iingat talaga ako para walang makaalam. O siya sige, isa pa pala, huwag kang basta-basta sasagot sa mga tawag ni Abby kapag kasama mo ang babae mo. Baka kung ano pang marinig niya at mahalata ka. Oo nga no, mabuti pa siguro sabihin ko na mahina ang signal dun para hindi na siya magtaka kapag hindi ako nakasagot agad. Tama yan. At kung sakaling magtanong siya sa akin, ako nang bahalang gumawa ng dahilan. Basta, huwag mong sisirain ang kwentong ginawa natin. Tumango lamang si Gerson. Halatang kampante na ito dahil alam niyang nasa kanyang panig ang kapatid. Hindi niya naisip kahit minsan ang kalagayan ng buntis niyang asawa. Ang nasa isip lamang niya, ang 2 araw na pagsasaya kasama ang ibang babae. Bandang tanghali, nagsimula ng mag-impake si Gerson ng kanyang mga gamit. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Abby habang inilalagay nito ang mga damit sa bag. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na kanyang nararamdaman. Mag-iingat ka ha. Pagdating mo dun, mag-text ka agad para alam kong ligtas kang nakarating. Huwag mo rin kalimutang tawagan ako kapag may oras ka. Oo, huwag kang mag-alala. Bago matulog mamaya tatawag ako sa'yo. Konting tiis lang at mabilis lang naman ng 2 gabi. Hihintayin kita. Sana pagbalik mo, kasama na nating sasalubungin ang pagdating ng anak natin. Hindi agad nakasagot si Gerson. Saglit siyang napaiwas ng tingin bago isinukbit ang kanyang bag. O sige na, Gerson. Baka mahuli ka pa sa biyahe. Mahaba pang lalakbayin mo kaya umalis ka na habang maaga. Oo ate, alis na ako. Lumapit si Gerson kay Abby at hinalikan ito sa noo bago tuluyang lumabas ng bahay. Nanatiling nakatayo si Abby sa may pintuan habang pinagmamasdan ang papalayong asawa. Isinara niya ang pintuan matapos tuluyang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Gerson. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na kanyang nararamdaman. Ilang beses na siyang naiwan ng asawa dahil sa trabaho o ibang lakad. Ngunit iba ang kaba na nararamdaman niya sa pagkakataong yun. Para bang may bumubulong sa kanyang may hindi magandang mangyayari.
Ate Loida, ewan ko ba, kanina pa talaga ako hindi mapalagay. Pakiramdam ko parang mali na pinayagan kong umalis si Gerson. Nako, wag ka nga mag-isip ng ganyan. Buntis ka kaya mas madali kang kabahan sa maliliit na bagay eh. 2 gabi lang naman ang sinabi ko. Bago mo mamalayan nandito na ulit ang asawa mo. Sana nga po. Iniisip ko kasi na kapag nanganak ako tapos wala si Gerson, anong gagawin ko? Gusto ko sana kasama ko siya kapag dumating na ang araw na yun. Huwag kang mag-alala. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito naman ako. Kapag may naramdaman ka, hindi kita pababayaan. Ako mismo ang magdadala sa'yo sa ospital kung kinakailangan. Tahimik na tumango si Abby. Kahit papano, gumaan ang kanyang loob dahil sa mga sinabi ni Loida. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Abby. Ilang beses niyang tinignan ang cellphone ngunit wala pa ring mensahe mula kay Gerson. Kanina pa niya gustong tawagan ng asawa ngunit natatakot siyang baka istorbo lamang ito sa burol na sinasabi ni Loida. Sa kabilang banda, si Loida tahimik lamang na nanonood ng telebisyon na para bang wala itong iniintinding problema. Ate Loida, kanina ko pa po hinihintay ang message ni Gerson pero wala talaga akong natanggap kahit isa. Nag-aalala na ako sa kanya. Nako, wag ka nga masyadong mag-alala. Alam mo naman ang mga probinsya, may mga lugar talagang walang signal. Kapag nakahanap yun ng maayos na signal, siguradong tatawag din agad sa iyo yun. Sana nga po. Hindi ko lang talaga maalis tong kabang nararamdaman ko eh. Simula nang umalis siya parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Ay, wag mong hayaan na ma-stress ka dahil hindi rin makakabuti yan sa bata. Pasensya na po. Siguro dala lang talaga ng pagbubuntis ko ito. Tama. Kaya pumasok ka na sa kwarto mamaya at magpahinga na maaga ha. Sasabihan na lang kita kung sakaling tumawag si Gerson. Tahimik na tumango si Abby. Sinubukan niyang sundin ang payo ni Loida ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Maya-maya, muli niyang dinampot ang cellphone at pinindot ang pangalan ni Gerson. Napabuntong hininga na lamang siya nang hindi pa rin ito makontak. Eksaktong ibababa pa lamang niya ang cellphone nang bigla itong tumunog. Nang makita ang pangalan sa screen, bahagya siyang napangiti. Ang Kuya Jeff niya ang tumatawag. Agad niyang sinagot ang video call. Kuya Jeff! Oh, kumusta ka na, bunso? Hindi ka na ba masyado nahihirapan? Ilang araw na lang yata at magiging tito na ako ah. Ayos lang naman ako, kuya. Medyo mabigat lang ang katawan ko pero sabi ng doktor, normal lang daw yun. Mabuti naman. Pasensya ka na ha. Gustong gusto ko na talagang umuwi pero nasa gitna pa kami ng biyahe. 2 araw pa bago makadaong ang barko. Okay lang yun. Ang importante, mag-iingat kayo. Pagdating mo rito, baka may pamangkin ka ng mabubuhat. Yan nga ang inaabangan ko. Eh, nasan si Gerson? Gusto ko sana siyang kumustahin eh. Ah, umalis siya eh. May namatay kasi silang kamag-anak sa probinsya kaya 2 gabi siyang makikiramay doon. Ngayon pa talaga? Alam naman niyang malapit ka ng mga anak ah. Hindi ba pwedeng ibang kamag-anak na lang ang pumunta? Jeff, huwag ka mag-alala. Ako naman ang kasama ni Abby rito. Hindi ko siya pababayaan. Alam ko nga alagaan mo siya, Ate Loida. Pero iba pa rin sana kung nandyan ang asawa niya. Medyo nagtataka lang ako kung bakit ngayon pa talaga siya umalis. Hindi rin naman ginusto ni Gerson yon. Kailangan lang talaga niyang pumunta. Minsan may mga obligasyon tayong hindi pwedeng tanggihan. Sana matapos agad ang pinuntahan niya. Ayoko maabutan siyang wala sa tabi ni Abby kapag nanganak na ang kapatid ko. Si Abby lang naman ang inaalala ko eh. Huwag kang mag-alala. Babalik din agad yon. Bunso, kapag may nararamdaman kang kakaiba, tawagan mo agad ako ha. Kahit nasa dagat pa kami, sisikapin kong sumagot. Opo kuya, salamat. Nagpaalam na si Jeff matapos ang ilang minutong pag-uusap. Naiwan si Abby na nakatitig sa cellphone habang iniisip ang mga sinabi ng kanyang kuya. Hindi niya alam kung bakit tila pareho silang may pag-aalala sa biglang pag-alis ni Gerson. Kinabukasan, maagang nagising si Abby. Habang nag-aalmusal sila ni Loida, paminsan-minsan niyang hinihimas ang kanyang tiyan.
Napansin niyo ni Lloyda ngunit hindi na lamang nagsalita. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Hindi po masyado. Ilang beses akong nagigising. Parang sumasakit kasi ang likod ko tapos naninigas minsan ang tiyan ko, ate. Normal lang yan. Ganyan din daw ang nararanasan ng karamihan kapag malapit na manganak. Huwag ka lang masyadong kikilos at gumawa ng mabibigat na gawain. Sige po, magpahinga ka lang. Kapag lumala saka tayo mag-alala. Tumango si Abby at ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali pa, tumayo na rin si Lloyda at nagsimulang magbihis. Ate, may lakad po ba kayo? Oo, may asikasuhin lang ako sa bayan. Sandali lang naman yon. Ngayon po ba talaga? Baka pwedeng bukas na lang. Hindi ko kasi alam kung bakit parang ibang pakiramdam ko simula kagabi. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magtatagal doon. May bibilin lang ako at may dadaanan saglit. Tanghali o mamayang 2:00, nandito na ulit ako. Pwede po bang hintayin nyo na lang muna si Gerson bago kayo umalis? Mas kampante sana ako kung may kasama ako eh. Abby, hindi naman kita iiwan ng matagal. Isa pa, wala ka namang nararamdamang sakit, di ba? Kaya hindi ka pa manganganak. Babalik din ako agad. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Sige po. Mag-ingat na lang kayo. Ikaw din. Huwag ka masyado maglinis ng bahay. Magpahinga ka lang at hintayin mo ako makabalik. Pagkaalis ni Lloyda, tuluyang natahimik ang malaking bahay. Naiwang mag-isa si Abby habang nakaupo sa sala. Sinubukan niyang manood ng telebisyon ngunit hindi siya makapag-concentrate. Maya-maya pa, muli niyang tinawagan si Gerson, ngunit hindi pa rin ito sumagot. Ibinaba niyang cellphone at saka hinaplos ang kanyang tiyan. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng bahagyang pananakit ng tiyan. Aray, Napapikit siya sa biglang kirot. Makalipas ang ilang sandali, nawala rin naman yun kaya inisip niyang simpleng pananakit lamang yun ng tiyan. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakabawi, muli na naman siyang inatake ng mas matinding sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng sofa habang pilit na humihinga ng malalim. Ilang sandali matapos ang unang pananakit ng kanyang tiyan, tumunog ang cellphone ni Abby. Nang makita niyang si Jeff ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Pilit niyang itinago ang bahagyang pananakit ng kanyang nararamdaman para hindi mag-alala ang kapatid. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo, bunso? Ayos ka lang ba dyan? okay naman ako kuya. Medyo sumasakit lang ng konti ang puson ko pero nawawala rin naman pagkatapos ng ilang minuto. Baka normal lang talaga dahil malapit na ako manganak. Ganun ba? Nasa na ba si Ate Lloyda? Hindi pa siya nakakauwi kuya. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Sabi niya kanina sandali lang daw ang lakad niya pero mag-aalas 12 na hindi pa rin siya nakakabalik. Ano ba naman yan? Hindi ko maintindihan kung bakit kanila iniwan mag-isa sa bahay. Alam mo naman nilang 9 na buwan ka ng buntis. Paano kung biglang sumakit ang tiyan mo? Sino ang hihingan mo ng tulong dyan? Sabi naman ni Ate Lloyda, hindi raw siya magtatagal eh. Siguro busy lang talaga siya sa bayan. Hindi yun ang punto, bunso. Ang punto, dapat may kasama ka. Wala pa naman kayong malalapit na kapitbahay dyan dahil pribadong lupa ang kinatatayuan ng bahay nyo. Ang layo pa ng pinakamalapit na bahay. Kahit sumigaw ka, baka walang makarinig sa'yo dyan. Kaya nga medyo kinakabahan din ako. Pero umaasa akong makakabalik na siya maya-maya. Mapera naman sila eh. Bakit ba ayaw nilang kumuha ng katulong? Kung may isa man lang kayong kasambahay kahit papano may maiiwan sa'yo. Hindi ka sana nag-iisa sa ganyang kalagayan. Hindi ko rin alam kuya. Ilang beses ko na rin nabanggit kay Ate Lloyda na baka mas mabuti kung may tumutulong sa bahay. Pero sabi niya, kaya naman daw niya ang lahat ng gawain at nandito naman daw ako para tulungan siya. Ngayon tuloy, ikaw naiipit. Kung nandyan lang ako, hindi kita iiwan kahit isang minuto. Nakakainis talaga na nasa barko pa ako at wala akong magawa. Bahagyang napangiti si Abby sa sinabi ng kanyang kuya. Kahit papano,
Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang may taong tunay na nag-aalala para sa kanya. Huwag ka na magalit, kuya. 2 araw na lang naman at makakauwi ka na rin. Sana pagdating mo, maayos na ang lahat. Sana nga, pero pangako mo muna sa akin. Kapag lumakas ang pananakit ng tiyan mo o may kakaiba kang naramdaman, tatawag ka agad ha. Huwag mong iisipin na istorbo ka. Opo, ikaw agad ang tatawagan ko. Hindi pa man natatapos ang sasabihin, biglang napahawak na si Abby sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Mas malakas ang kirot kaysa sa mga nauna niyang naramdaman. Napapikit siya habang pilit na humihinga ng malalim. Bunso, ano nangyari? Bakit ka natahimik? Wala. Sandali lang. Parang mas sumakit. Abby, sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo ha. Huwag ka mananahimik. Kinakabahan na ako. Dahan-dahang tumayo si Abby mula sa sofa upang kumuha sana ng tubig. Ngunit pagkatayo pa lamang niya, may naramdaman na siyang mainit na likidong dumaloy pababa sa kanyang mga hita. Napatingin siya sa sahig at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may mga patak ng dugo. Kuya, O ano? Ano nangyari? Bakit nanginginig ang boses mo? Maigpit na napahawak si Abby sa kanyang tiyan habang hindi maalis ang tingin sa dugong unti-unting tumutulo sa sahig. kuya, ma- may, may dugo. May dugo, kuya. Ano? Anong sinabi mo? Anong dugo? Huwag mo sabihin na may lumalabas ng dugo sa'yo. Kuya, may dugo. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Abby, huwag ka mataranta. Umupo ka muna kung kaya mo ha. Tawagan mo agad si Ate Lloyda. Bilisan mo! Kuya, hindi ko na. Napakapit si Abby sa gilid ng mesa ngunit muli siyang napangiwi sa sobrang sakit. Lalong bumilis ang pag-agos ng dugo kaya tuluyan siyang nataranta. Nanginginig ang buo niyang katawan habang pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak. Abby, makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Huwag kang bibitaw sa cellphone. Sumagot ka! Kuya, natatakot ako. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Makinig ka sa boses ko. Lalabanan natin to. Tawagan mo na si Ate Lloyda, bilis! Pilit na itinapat ni Abby ang cellphone sa kanyang mukha ngunit halos hindi na niya makita ang screen dahil sa pagluha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang pindutin ang pangalan ni Lloyda. Muli na namang kumirot ng matindi ang kanyang tiyan. Ah! Bigla siyang napabitiw sa cellphone at malakas na bumagsak yun sa sahig. Sa kabilang linya, sunod-sunod na sigaw na lamang ni Jeff ang maririnig. Abby! Abby! Pulutin mo ang cellphone! Sumagot ka! Bunso! Naririnig mo ba ako? Ngunit wala nang sumagot. Naririnig na lamang niya ang mahihinang ungol ni Abby bago tuluyang nanahimik ang kabilang linya. Mahigpit na napakuyom si Jeff sa kanyang kinauupuan. Gusto niyang bumaba ng barko at lumipad pa uwi, ngunit alam niyang imposible yun. Nasa gitna pa sila ng dagat at wala siyang ibang magawa kundi pa ulit-ulit na tawagin ang pangalan ng kanyang kapatid. Unti-unti ring naputol ang tawag. Samantalang sa kabilang banda, masayang naglalakad si Gerson kasama ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Pareho silang nakangiti habang papalabas ng isang resort matapos ang halos buong umagang pamamasyal. Napatingin si Gerson sa oras. Mamayang gabi na lang tayo ulit makakapasyal. Sulitin na natin ang natitirang oras ha. Sayang naman ang bakasyon kung uuwi agad tayo, di ba? Ngunit maya-maya lamang, naalala niyang bilin ng kanyang ate. Kinuha niyang cellphone at agad na tinawagan si Lloyda. Ilang ring lamang, sinagot yun ng kanyang kapatid. Bakit? May problema ba? Wala naman ate. Tinawagan lang kita para sabihin na baka madelay pa ang pag-uwi ko ha. Medyo nabitin pa kasi kami rito eh. Ang dami pa namin gustong puntahan. Ano ka ba? 2 gabi na nga ang sinabi natin kay Abby. Huwag mo sosobrahan. Baka lalo siya magduda. Kaya nga ikaw na ang bahala sa kanya. Kapag nagtanong siya, sabihin mo na lang na ayaw pa akong pauwi ng mga kamag-anak natin. Basta kahit ano, magaling ka namang gumawa ng dahilan eh. Ay nako, Gerson.
Kung ano-ano talagang pinapasok mo. O sige, ako nang bahala rito. Pero siguraduhin mong wala talagang makakakita sa'yo ha kapag kasama ang babaeng yan. Hindi ka na dapat mag-alala. Malayo to sa lugar natin. Wala ni isang nakakakilala sa akin dito. Kaya relax ka lang. Basta tandaan mo, huwag kang pabaya. Kapag nabunyag ang kasinungalingan natin, ewan ko na lang sa'yo. Hindi mangyayari yun. Salamat ulit ate ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin may-enjoy ang bakasyon na to. Napailing na lamang si Loida bago ibinaba ang tawag. Hindi niya alam na habang kampante silang dalawa sa kanilang ginagawang panlilinlang, ang babaeng iniwan nilang mag-isa sa bahay, walang malay na nakahandusay sa malamig na sahig. Habang bawat minutong lumilipas, lalo ring nalalagay sa panganib ang buhay nito at ng sanggol na kanyang dinadala. Habang nagtutulak ng shopping cart si Loida, isa-isa niyang nilalagay sa loob nito ang mga delata, gatas, prutas at iba pang pangangailangan sa bahay. Paminsan-minsan, tumitingin pa siya sa listahang dala niya upang matiyak na wala siyang makakalimutan. Sa isip niya, marami pa siyang oras bago umuwi dahil ang sabi naman ni Abby, maayos pa ang pakiramdam nito bago siya umalis. Bigla na lamang tumunog ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Nang tignan niya ang screen, hindi niya kilala ang numero kaya napakunot noo siya. Ano number? Sino naman kaya to? Hindi na niya sinagot at agad nang ibinalik ang cellphone sa bag bago ipinagpatuloy ang pamimili. Ilang sandali pa lamang ang lumipas, muli na namang tumunog ang kanyang cellphone. Pareho pa rin ang numerong tumatawag kaya napabuntong hininga siya. Ang kulit naman ito. Muli niya itong pinatay at pinagpatuloy ang pagtingin sa mga paninda. Subalit makalipas lamang ang halos 1 minuto, tumunog na naman ang cellphone kaya bahagya na siyang nainis. Ano ba naman? Kung sino ka man, mamaya ka na tumawag. Muli niya yung ibinaba. Pagkatapos magbayad, dali-dali niyang itinulak ang shopping cart palabas ng supermarket. Habang inilalagay niya ang mga pinamili sa likuran ng kanyang sasakyan, muli na namang umilaw ang cellphone. Huminga siya ng malalim bago tuluyang sinagot ang tawag. Sino ba ito? Ate Loida, Oh, bakit kilala mo ko? si Jeff to. Jeff? Paano mo nakuha ang number ko? Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha ang number mo. Nasaan ka ngayon? Bakit? Ano nangyari? Para namang... Bilisan mo umuwi. Mag-isa lang si Abby sa bahay niyo. Anong ibig mo sabihin? Bigla siyang dinugo habang magkausap kami sa cellphone. Sumisigaw siya sa sobrang sakit ng tiyan. Ano? Oo, pagkatapos nun may narinig akong malakas na kalabog. Mukhang nahulog ang cellphone niya. Hanggang ngayon hindi na siya sumasagot. Hindi na nagdalawang isip si Loida. Agad niyang isinakay sa likuran ng sasakyan ng mga pinamili saka mabilis na sumakay sa driver's seat. Mabilis niyang pinaandar ang makina. Pauwi na ako. Sandali lang. Bilisan mo, baka kung ano na mangyari sa kapatid ko. Habang umaandar ang sasakyan, mahigpit ang pagkakahawak ni Loida sa manibela. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang tinatahak ang kalsada pauwi. Hindi niya ibinaba ang tawag at nakaspeaker lamang ang cellphone. Nasaan ka na ngayon? Kalalabas ko lang ng supermarket. Papunta na ako sa highway. Pakiusap Ate Loida, bilisan mo. Kanina pa siya hindi sumasagot eh. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanya. Ginagawa ko na ang lahat. Huwag ka mag-alala. Paano ko hindi mag-aalala? 9 na buwan ang buntis ang kapatid ko tapos iniwan siya mag-isa doon. Tahimik na napalunok si Loida. Wala siyang maisagot. Unti-unti niyang naaalala ang pagmamakaawa ni Abby bago siya umalis ng bahay. Mariin niyang ipinikit ang mga mata sa loob lamang ng ilang segundo bago muling itinuon ang pansin sa kalsada. Mas lalo niyang dinagdagan ang bilis ng pag-andar. Ate Loida, nasan ka na ulit? Malapit na ako. Pakiusap, bilisan mo pa! Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ang pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng kanilang bahay. Hindi na niya isinara pa yun. Mabilis siyang bumaba habang iniwang nakaandar ang sasakyan. Dala pa rin niya ang cellphone. Nakarating ka na ba? Oo, papasok na ako. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pangunahing pinto.
Bahagya yung nakabukas at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Abi? Abi, nasan ka? Sunod-sunod ang kanyang mga hakbang habang nililibot ang sala. Maya-maya, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kalayuan sa kanya ay nakahandusay si Abby sa sahig. Hindi ito gumagalaw. Namumutla ang mukha nito habang may mga bahid ng dugo sa kanyang hita at sa ilalim ng kanyang katawan. Nalaglag sa kanyang kamay ang susi ng sasakyan. Abi? Sa kabilang linya, agad na narinig ni Jeff ang nanginginig niyang boses. Ate Loida, ano? Nakita mo na ba siya? Sumagot ka! Abi! Hindi na niya inisip ang mga pinamiling naiwan sa labas. Mabilis siyang tumakbo palapit sa nakahandusay na babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Abi, gumising ka! Naririnig mo ba ako? Mas lalo siyang kinabahan nang mapansing malamig na ang mga kamay nito. Mabilis niyang hinawakan ang balikat ni Abby at bahagyang inalog. Abi, gumising ka! Ate Loida, ano nangyayari? Sumagot ka! Nakita ko na siya. Wala siyang malay. Diyos ko, ang daming dugo. Ano pang hinihintay mo? Dali mo na siya sa ospital! Oo, oo. Agad niyang ibinaba ang cellphone sa bulsa ng kanyang damit habang nakasppeaker pa rin ang tawag. Pagkatapos, yumuko siya upang buhatin si Abby. Subalit dahil malaki na ang tiyan nito, nahirapan siyang buhatin ang buong katawan. Abi, konti na lang. Kailangan kitang madala sa ospital. Sa pagkakataong yon, nagsimula ng manginig ang kanyang katawan. Noon lamang unti-unting nagsing-in sa kanya ang nangyayari. Kanina lamang, iniwan niyang babae na maayos pa ang kalagayan. Ngayon, wala na itong malay at nakalugmok sa malamig na sahig. Pinilit niyang alalahanin ang sarili. Hindi itong oras para mataranta. Mahigpit niyang niyakap si Abby at dahan-dahang naiangat ang katawan nito. Halos mawalan siya ng balanse ngunit hindi niya ito binitiwan. Mabigat man ay pilit niya itong isinakay sa likurang upuan ng kanilang SUV. Ate Loida, naisakay mo na ba siya? Oo, paalis na kami. Huwag ka na mag-aksaya ng oras, dumiretso ka na sa pinakamalapit na ospital. Agad na isinara ni Loida ang pinto at mabilis na umupo sa driver's seat. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang pinapaandar ang sasakyan. Paminsan-minsan, lumilingon siya sa rearview mirror upang silipin si Abby. Abi, konti na lang. Malapit na tayo. Kung nakinig lamang sana siya, kung hindi lamang niya iniwang mag-isa ang buntis, marahil hindi ito mangyayari. Nag-aalala siya sa buhay ng pamangkin niya. Kadugo pa rin niya ang bata. Ate Loida, naririnig mo ba ako? Oo, Kumusta si Abby? hindi pa rin siya nagigising. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Halos hindi na niya alintana ang mga sasakyang kasalubong. Ang nasa isip lamang niya, makarating agad sa ospital. Pagdating nila sa emergency entrance, agad siyang bumaba at humingi ng saklolo. Agad namang lumabas ang ilang nurse at utility personnel na may dalang stretcher. Mabilis nilang inilipat si Abby mula sa sasakyan. Isa sa mga nurse ang lumapit kay Loida at nagtanong kung anong nangyari. Hindi ko po alam. Pag-uwi ko sa bahay, wala na siyang malay at marami na pong dugo. Hindi na siya halos makapagsalita sa sobrang kaba. Agad namang itinulak ng mga nurse ang stretcher papasok ng emergency room. Habang papalayo si Abby, hindi mapigilang mapahagulgol ni Loida. Sa kabilang linya, naririnig pa rin siya ni Jeff. Ate Loida, nasa ospital na ba kayo? Oo, ipinasok na siya ng mga doktor. Sana maging okay lang silang mag-ina. Habang nakatitig siya sa pintuan ng emergency room, mahigpit niyang pinag-cruise ang kanyang mga kamay at tahimik na nanalangin na sana'y hindi pa huli ang lahat para sa mag-ina. Ilang oras ang lumipas bago natapos ang gamutan kay Abby. Sa kabutiang palad, nailigtas ng mga doktor ang kanyang buhay.
Subalit hindi na nila naisalba ang sanggol dahil matagal na itong naubusan ng panubigan bago nadala sa ospital. Nanatili na namang walang malay si Abby habang nagpapahinga sa loob ng silid. Tahimik na nakaupo si Loida sa labas ng kwarto. Maya-maya, kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan si Gerson. Oh, ate, ba't ka napatawag? Gerson, may kailangan akong sabihin sa'yo. Teka, bakit ganyan ang boses mo? Ano nangyari, ate? Nasa ospital kami ngayon. Biglang sumakit ang tiyan ni Abby habang mag-isa siya sa bahay. Pag uwi ko, wala na siyang malay kaya agad ko siyang isinugod dito. Ano? Kumusta siya ngayon? Ayos lang ba siya? Kumusta ang anak namin? Ligtas na si Abby. Ang anak namin, kumusta ang baby? Hindi agad nakasagot si Loida. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang pinipigilan ng pagluha. Gerson, Ate, bakit ka natahimik? Sabihin mo na. hindi na naisalba ang bata. Ano? Pagdating namin dito sa ospital, huli na ang lahat. Hindi! Hindi pwede! Anak ko yun, ate! Anak ko! Alam ko. Kasalanan ko to. Kung di lang ako umalis, kung hindi lang ako naging selfish. Kung nasa tabi lang sana ako ni Abby. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Paano ko hindi sisisihin? Asawa ko siya. Anak ko yun nawala. Dapat ako ang kasama nila. Hindi mo namang ginusto ang nangyari, di ba? Pero iniwan ko sila eh. Mas pinili kong magsaya kaysa samahan ng asawa kong malapit na mga anak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, ate. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging mahinang pag-iyak ni Gerson ang maririnig sa kabilang linya. Habang nakikinig si Loida, lalo rin siyang nasasaktan para sa kanyang kapatid. Subalit sa halip na hayaan itong harapin ang bunga ng kanyang ginawa, muli na naman niyang piniling protektahan ito. Ate, uwi na ako. Aalis na kami ngayon din. Wag muna. Wag ka munang umuwi. Ate, anong sinasabi mo? Kailangan ako ni Abby ngayon. Alam ko. Pero alam ko rin na galit siya sa'yo. Kaya nga mas lalo kong dapat pumunta. Hindi pa ito ang tamang oras, Gerson. Kapag nalaman niyang wala ka pala sa burol at nagsaya ka lang kasama ng ibang babae, baka hindi niya kayanin ang sama ng loob. Kagagaling lang niya sa napakabigat na nangyari. Kaya ako na muna ang bahala sa lahat. Paano? Mag-iisip ako ng dahilan. Sasabihin nating nasiraan ka ng sasakyan at kinailangang ayusin ng ilang araw pa. Alam ko kasi na kapag umuwi ka, sa'yo niya isisisi ang lahat. Ate, Padadalang kita ng dagdag na pera. Kung kailangan mo magtagal pa dyan ng 1 o 2 araw, gawin mo. hindi perang iniisip ko ngayon, ate. Alam ko. Pero ayokong pag-uwi mo, pagalitan ka agad ng asawa mo. Hayaan mong ako munang kumausap sa kanya. Kapag kalmado na siya, saka ka na lang umuwi. Ate Loida naman eh. Magtiwala ka sa akin. Aayusin ko ito. Tatawagan na lang ulit kita kapag nagising na si Abby. Marahang ibinaba ni Loida ang tawag. Nanatili siyang nakaupo habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Sa halip na hayaan ng kapatid na harapin ang kanyang pagkakamali, muli na naman niya itong ipinagtanggol at pinagtakpan. Samantala, unti-unting nagmulat ng mga mata si Abby. Ilang sandali siyang nakatingin sa puting kisame bago dahan-dahang nilibot ng kanyang tingin ang silid. Nang makita niya si Lloyd ang nakaupo sa tabi ng kama, bahagya siyang gumalaw kahit nangihina pa ang kanyang katawan. Ate, nasaan ang baby ko? Pwede ko na ba siyang makita? Nasaan si Gerson? Nakauwi na ba siya? Hindi agad nakasagot si Loida. Yumuko lamang siya habang mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Ate, bakit hindi kayo nagsasalita? Nasaan si Gerson? Okay lang ba ang anak ko? Sabihin niyo naman po sa akin. Abby, huminahon ka muna. Mahina pa ang katawan mo. Huwag ka munang masyadong mag-isip. Paano ko hindi mag-iisip? Pagmulat ko, wala pa rin ang asawa ko. Wala rin ang anak ko. Ate, pakiusap.
Sigurado akong nakalabas ng baby ko dahil hindi na malaki ang tiyan ko. Gusto ko na siyang makita, ate. Tahimik na napapikit si Loida. Ramdam niyang darating din ang sandaling ito ngunit hindi niya pa rin alam kung paano sasabihin ang katotohanan. Abby, ginawa ng mga doktor ang lahat na makakaya nila. Wala silang sinayang na oras para maligtas kayong mag-ina. Kung ganun, ligtas nga ang anak ko. Di ba? Di ba ate, tama ako? Pasensya ka na. Hindi na nila naisalba ang bata. Parang huminto ang mundo ni Abby. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi. Hindi ate. Hindi pwedeng mangyari yun. Kanina lang nararamdaman ko pa siyang gumagalaw sa tiyan ko. 9 na buwan ko siyang inalagaan. Paano siya nawala ng ganun lang? Sabihin niyo nga na nagkakamali lang kayo. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nangyari, gagawin ko. Pero huli na ang lahat ng madala kita rito. Wala na talagang nagawa ang mga doktor. Hindi, hindi, ayoko. Ayoko maniwala. Gusto ko makita ang anak ko. Pakiusap, ate. Kahit 1 beses lang. Kahit mayakap ko lang siya. Pasensya ka na, Abby. Mahigpit na napakapit si Abby sa kumot habang napapahagulgol sa sobrang sakit. Ilang sandali siyang umiyak bago muling napatingin kay Loida. Nasaan si Gerson? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Hindi ba niya alam na nanganak na ako? Hindi ba niya alam na wala na ang anak namin? Alam na niya. Kung alam na pala niya, bakit wala siya rito? Bakit hindi niya ako sinamahan sa pinakamahirap na araw ng buhay ko? Abby, wag mo muna siyang husgahan. Nasiraan kasi ng sasakyan habang pauwi. Sinubukan naman niyang makabalik agad pero hindi talaga kinaya. Nasiraan? Ate, ilang beses ko na bang narinig ang iba't ibang dahilan niya? Sa tuwing may nangyayari, laging may paliwanag. Pero sa huli, ako pa rin ang naiiwang mag-isa. Hindi niya ginusto ang nangyari. Maniwala ka. Sobrang nasasaktan din ang kapatid ko sa pagkawala ng anak ninyo. Kung talagang nasasaktan siya, dapat noon pa lang nasa tabi ko na siya. Hindi niya ako dapat iniwan. Alam niyang anumang oras pwede ako manganak. Pero mas pinili pa rin niyang umalis. May importante lang talaga siyang pinuntahan. Hindi niya naman alam na mangyayari ito. Ate, hanggang ngayon ipinagtatanggol niyo pa rin siya. Pareho kaming nawalan ng anak. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin? Hindi na nakasagot si Loida. Tahimik lamang siyang napayuko habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Abby. Sa pagkakataong yun, muli na naman niyang piniling itago ang buong katotohanan upang protektahan ang kapatid. Kinabukasan, bahagya ng bumuti ang pakiramdam ni Abby. Pagamat nangihina pa rin ang kanyang katawan, nanatili lamang siyang tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana ng ospital. Halos wala na siyang ganang magsalita. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa kanyang tiyan, saka muling napapaluha sa tuwing naaalala ang anak na hindi man lang niya nayakap. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Gerson. Namumugto ang mga mata nito at halatang magdamag na hindi nakatulog. Pagkakita pa lamang kay Abby, agad na itong lumapit sa kama. Abby, pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero gusto ko malaman mo na walang oras na hindi ko sinisisi ang sarili ko. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi na ako aalis. Mananatili ako sa tabi mo hanggang sa may silang mong anak natin. Tahimik lamang si Abby. Hindi man lang siya lumingon sa gawin ni Gerson at nanatiling tulala. Alam kong wala nang saysay ang paghingi ko ng tawad. Kahit 1,000 beses pa ako mag-sorry, hindi na maibabalik ang anak natin. Pero pakiusap,
Bigyan mo naman ako ng pagkakataong bumawi. Huwag mong isara agad ang pinto para sa akin. Tapos ka na ba? Abby, Tapos ka na ba sa lahat ng gusto mong sabihin? Kasi kung oo, ako naman ang magsasalita. Alam mo kung anong pinakamasakit bukod sa pagkawala ng anak natin? Ang pinakamasakit, iniwan mo ako mag-isa sa araw na ikaw ang pinakakailangan ko. Habang lumalaban ako para mabuhay kaming dalawa ng anak natin, wala ka sa tabi ko. hindi ko naman inaasahan na Yun na nga ang problema mo. Hindi ka kailanman naganda bilang asawa. Lagi mong iniisip na pwede mong gawin ang gusto mo dahil nandyan naman si Ate Loida. Abby, nagsisisi na ako. Huli na ang lahat, Gerson. Hindi na maririnig ng anak natin ang pagsisisi mo. Tahimik na napaluha si Gerson. Sa gilid ng silid, nakaupo lamang si Loida. Hindi na niya kinayang manahimik. Abi, pakinggan mo muna ang kapatid ko. Nakikita mo namang nagsisisi na siya eh. Hindi rin biro ang pagkawala ng anak para sa isang ama. Ate, hindi ko sinasabing hindi siya nasasaktan. Ang sinasabi ko, siya ang gumawa ng dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Walang sino man ang may gusto nito. Pero siya ang pumili na umalis. May mahalaga lang talaga siyang pinuntahan at alam mo yan. Oo nga naman. Hanggang ngayon ipinagtatanggol niyo pa rin siya. Mahalagang pinuntahan? Meron pa bang ibang mas mahalaga sa kanya bukod sa akin at sa anak niya? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Gusto ko lang na wag mong kalimutan na asawa mo pa rin siya. At ano naman ang ginawa niya bilang asawa? Sa tuwing kailangan ko siya, wala siya. Sa tuwing may mali siyang ginagawa, kayong unang gumagawa ng dahilan para iligtas siya. Naalala niyo ba nung ilang beses kong sinabi sa inyong pakiramdam ko may iba siyang babae? Anong isinagot niyo sa akin? Sabi niyo nag-overthink lang ako. Nung nagsusugal siya, kayo rin ang nagbibigay ng pera. Kapag nauubusan siya, kayong sumasalo. Kapag nagsisinungaling siya, kayong gumagawa ng alibay. Kaya siya naging ganyan dahil lagi niyong kinukonsinti. Ginagawa ko lang yun dahil kapatid ko siya. At dahil dun, hindi siya natutong maging responsable. Alam niyang kahit anong kalokohan ang gawin niya, may ate siyang sasalo sa kanya. Abi, Ate, tama na. Huwag mo na ako ipagtanggol. Gerson, Tama si Abby. Kung may dapat sisihin ako yun, hindi ikaw. pero Hindi ate, tama na. Sobra na ang ginawa mong pagtatanggol sa akin. Dahil lagi mo akong sinasalo. Nasanay akong isipin na may mag-aayos ng lahat ng pagkakamali ko. Natahimik ang buong silid at walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Mahigpit lamang na napahawak si Abby sa kumot habang pilit pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ilang sandali pa, tahimik pa ring nakaupo sina Abby, Gerson at Loida sa loob ng silid. Wala ni isa sa kanilang nagsasalita matapos ang mabigat na pag-uusap. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok si Jeff. Pagkakita pa lang kay Gerson, nagdilim na agad ang kanyang mukha. Hindi na ito nagdalawang isip at malakas na tumama ang kamao niya sa mukha ni Gerson. Napaatras ang lalaki at muntik nang matumba. Jeff, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nasa ospital tayo. Bakit mo sinuntok ang kapatid ko? Ano bang kasalanan niya para basta mo na lang siya pagbuhatan ng kamay? Magtatanong ka pa talaga, Ate Loida? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba makita kung gaano kasama ang ginawa niyang kapatid mo? Habang nasa panganib ang asawa niya at habang lumalaban sa buhay ang magiging anak nila, nagagawa niya magsaya kasamang ibang babae. Tapos ngayon gusto mong kaawaan ko siya? Hindi ko kayang patawarin ang taong kayang talikuran ng sariling pamilya sa oras na pinakakailangan siya. Ano? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. Hindi mo alam ang buong nangyari. Huwag kang basta-basta magbibintang sa kapatid ko dahil ang sagalit ka. Hindi ko alam? Sigurado ka bang wala akong alam? Ilang araw na ako nananahimik dahil gusto kong makasiguro muna. Pero ngayon, wala na akong dahilan para manahimik. Alam na alam kong ginagawa ng kapatid mo.
Matagal na niyang niloloko ang kapatid ko habang ikaw naman ang gumagawa ng paraan para konsintihin siya at pagtakpan. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan mo naman nakuha ang mga kwentong yan? Hindi na sumagot si Jeff. Tahimik niyang inilabas ang cellphone mula sa bulsa at binuksan ang isang video. Pagkatapos ay iniabot niya yon kay Loida. Tignan mo, pagkatapos mong mapanood yan, sabihin mo ulit sa harapan ko na nagsisinungaling ako. Nag-aalinlangan na tinanggap ni Loida ang cellphone. Pag-andar ng video, agad niyang nakita si Gerson na nakangiti habang naglalakad sa tabing dagat kasama ang isang babae. Maya-maya, naghabulan pa ang dalawa sa buhanginan bago nagtatawanan. Sa huling bahagi ng video, malinaw pang niyakap ni Gerson ang babae habang nakatingin sa dagat. Unti-unting nanginig ang mga kamay ni Loida at hindi siya makapaniwala. Hindi. Paano? Saan mo nakuha ito? Sinendya ng pinsa namin. Nagkataon na nagbabakasyon din siya sa parehong resort noong mga araw na sinabi niyong nasa burol si Gerson. Nakilala niya ang kapatid mo kaya lihim niya itong kinuhanan ng video at pinadala sa akin. Akala niya baka kailangan kong malaman. Hindi niya alam na habang nagsasaya ang lalaking yan, ang kapatid ko naman mag-isang naghihintay sa bahay at anumang oras pwede ng manganak. Dahan-dahang napunta ang tingin ni Abby sa cellphone. Mahigpit niyang pinisilang kumot habang pinapanood ang video. Bawat segundo, parang kutsilyong itinatarak sa kanyang dibdib. Pagkatapos, marahan niyang ibinalik ang cellphone kay Jeff. Hindi siya umiiyak at mas nakakatakot ang katahimikan niya. Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Kaya pala sabi ni Ate Loida, wala kang signal. Kaya pala kahit isang mensahe wala akong natanggap mula sa'yo. Hindi pala buro lang pinuntahan mo. Nasa beach ka pala at masayang nagbabakasyon habang ako mag-isang naghihintay kung kailan ka uuwi. Abby, makinig ka. Alam mo ba kung ilang beses kitang tinawagan? Ilang beses akong umasa na baka sa susunod na rin sasagutin mo ako. Hanggang sa dumating ang oras na sumakit ang tiyan ko at wala pa rin ang asawa kong dapat sana nasa tabi ko. Habang nawawala ang anak natin, iba ang pinili mong yakapin. Ano? Bakit ngayon wala kang may paliwanag? Kaninang tapang mo humarap dito ah. Ngayon napatunayan ng nagsinungaling ka ni hindi ka makatingin sa mata ng asawa mo. Hindi ka lang naging masamang asawa. Hindi ka rin naging ama sa anak na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Tahimik na napaupo si Gerson. Sa unang pagkakataon, wala na siyang mahanap na palusot. Kahit si Loida wala nang masabing kasinungalingan na kayang magtanggol sa kanyang kapatid. Walang sino man ang nagsasalita. Nakayuko lamang si Gerson habang si Abby nakatingin sa kanya na puno ng puot at sakit. Hindi nagtagal, huminga ng malalim si Loida bago tuluyang nagsalita. Gerson, tama na. Hayaan mo na muna sila. Naiintindihan kong galit na galit sila ngayon, pero wala na rin naman tayo magagawa. Hindi na yun maibabalik. Wala nang anak ninyo. Kahit gaano pa sila magalit o magsisi, hindi na magbabago ang nangyari. Kung ako ang tatanungin, hindi na mahalaga kung galit pa si Abby o si Jeff sa'yo. Ang mahalaga, alam mong hindi mo ginustong mangyari ang lahat ng ito. Hindi mo kasalanan na biglang nanganak si Abby habang wala ka. Hindi mo rin kasalanan na hindi na isalbang bata. Huwag mong akuin ang lahat dahil pareho lang kayong masasaktan. Hindi niya kasalanan ng lahat? Talaga bang yan pa rin ang sasabihin niyo hanggang ngayon? Ate Loida, kung tutuusin hindi lang siyang may kasalanan. Kayo rin! Kasing laki ng kasalanan niya ang kasalanan niyo. Kung hindi niyo siya kinukonsinti sa bawat maling ginagawa niya, hindi lalaki ang ulo niya. Kung noon palang pinagsabihan niyo na siya sa pambababae, sa pagsusugal at sa pagsisinungaling, baka hindi kami umabot sa ganito. Pero anong ginawa niyo? Kayo pa ang gumawa ng mga dahilan para iligtas siya. Kayo pa ang nagsabi sa akin na huwag akong magduda. Kayo pa ang nagpaalis sa kanya kahit alam niyong malapit na akong manganak.
Abi, sobra ka na. Hindi mo pwedeng isisi sa akin ang lahat. Ginawa ko lang ang tingin ko makakabuti sa kapatid ko. At doon ka nagkamali. Ang iniisip mo lang palagi ang kapatid mo. Hindi mo man lang naisip ang pamilya niya. Hindi mo naisip ang asawa niya. Hindi mo naisip ang magiging anak namin. Ang mahalaga lang sa'yo, pagtakpan siya. Kaya tingnan mo nangyari. Wala na ang anak ko. Wasak na ang pamilya namin. Tapos hanggang ngayon ang iniisip mo pa rin, protektahan siya. Hindi mo naiintindihan ang pagmamahal ng isang ate sa kapatid niya. Hindi, Ate Loida. Ang hindi ko maintindihan kung paano niyo natitiis na kampihan ng maling tao. Ang tunay na pagmamahal marunong sumaway. Hindi yung habang palalim ng palalim ang kasalanan niya, lalo niyo pang pinagtatakpan. Hindi pagmamahal ang ginagawa niyo, kundi pangungunsinti sa mali. Parang sampalang bawat salitang narinig ni Loida. Hindi siya agad nakapagsalita. Narinig mo ba, Ate Loida? Hindi lang si Gerson ang sumira sa pamilya nila, kundi pati ikaw. Dahil sa bawat kasinungalingan na ginawa mo para sa kanya, lalo siyang naging kampante na wala siyang pananagutan sa mga ginagawa niya. Tama na. Wala na tayong mapapala rito. Halika na, Gerson. Hayaan na muna natin sila. Hindi na tayo kailangan dito. Hindi na tumutol si Gerson. Tahimik lamang siyang sumunod sa kanyang ate. Bago sila tuluyang lumabas ng silid, minsan pa siyang lumingon kay Abby. Ngunit mabilis ding ibinaba ang kanyang tingin bago sumunod kay Loida palabas. Nang tuluyang magsara ang pinto, saka lamang bumigay ang matagal nang pinipigilang emosyon ni Abby. Napayuko siya at tuluyang humagulgol. Mabilis siyang nilapitan ni Jeff at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Bunso, umiyak ka lang. Nandito lang si Kuya. Kuya, ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ko matanggap na wala na ang anak ko. 9 na buwan ko siyang iningatan. Pinangarap ko na makita siyang lumaki. Tapos sa isang iglap na wala lahat. Mas masakit pa. Yung taong dapat sanang unang nasa tabi ko. Siya pa ang unang nang iwan sa akin. Hindi mo kasalanan na nangyari. Huwag mong akuin ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi ko sila mapapatawad, Kuya. Hindi ko kayang kalimutan ang ginawa nila. Hindi lang si Gerson ang sumira sa buhay ko. Kasama si Loida. Kung hindi niya kinonsinti ang kapatid niya, baka hindi na wala ang anak ko. Anong klaseng tao sila? Kadugurin nila ang bata pero tignan mo, parang wala lang sa kanila na umalis. Tahimik na pinakinggan ni Jeff ang bawat salita ng kanyang kapatid. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Abby. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Hindi matatapos ang lahat dito, Kuya. Isang araw, sisiguraduhin kong mararamdaman din nila ang sakit na ipinadama nila sa akin. Hindi ko hahayaang habang buhay ako mag-isa lang na nagdurusa. Magbabayad sila sa lahat ng ginawa nila. Lumipas ang ilang araw matapos umalis si Abby. Tahimik na namuhay sina Loida at Gerson sa malaking bahay. Pareho nilang pilit iniiwas ang pag-usapan ng nangyari sa ospital. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isip nila ang pagkawala ng sanggol at ang tuluyang paglayo ni Abby. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Loida, biglang lumabas si Gerson mula sa kanyang silid habang panayang kamot sa kanyang braso. Ate, pwede mo bang tingnan to? Kanina pa kasi ako hindi mapakali. Akala ko kagat lang ng lamok to. Pero habang tumatagal, lalo siyang nangangati. Pinipigilan ko na ang kamutin pero parang hindi ko mapigilan eh. Pakiramdam ko may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Hindi ko may paliwanag pero iba talaga eh. Sobrang kati talaga. Halika nga rito. Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Napapansin kong panay ang kamot mo. Baka nga nakagat ka lang ng kung anong insekto. Huwag mo lang kamutin ng kamutin dahil siguradong lalaki ang sugat.
Bantayan natin bago lumala. Patingin nga. Ayan oh, dyan banda. Nako, maliit lang naman pala. Huwag ka masyadong praning. Lagyan lang natin ng gamot mamaya. Baka bukas tuyo na agad yan. Kung kakamuti mo pa lalo, ikaw rin na mahihirapan. Yun nga ang problema ate, hindi ko talaga mapigilan. Hindi lang basta makati. Parang may kung anong gumagalaw sa loob. Hindi naman sobrang sakit pero nakakabaliw ang kati. Kanina pa ako hindi mapakali. Kahit umupo ako, humiga, gusto ko pa rin kamutin. Ay nako, masyado ka talaga maarte eh. Halika na nga't lagyan natin ng antiseptic. Kapag hindi pa gumaling sa loob ng ilang araw, saka tayo mag-aalala. Kapag hindi pa gumaling sa loob ng ilang araw, saka na lang tayo mag-alala. Tahimik na nilinis ni Lloyd ang maliit na sugat. Pagdampi pa lamang ng bulak, biglang napangiwi si Gerson. Aray, ate, dahan-dahan naman. Ang hapdi pala eh. Natural, may sugat na nga eh. Tiisin mo muna. Mas mahapdi kapag na-impeksyon yan. Hindi pa man natatapos si Lloyda, bigla naman siyang napahawak sa kaliwang bahagi ng kanyang liig. Mariin niya yung kinamot ng paulit-ulit at napansin niyo ni Gerson. Ate, bakit ikaw naman ang nangangati? Ewan ko rin. Kanina pa rin tumakati pero hindi ko naman pinapansin. Tignan ko nga. Uy ate, may sugat ka rin. Ano? Saan banda? Ayun oh, halos kapareho ng sugat ko. Maliit nga lang pero namumula na rin. Tignan mo sa salamin. Teka nga. Paano nangyari ito? Hindi naman ako natumba o nasugatan. Wala rin ako natatandaang nakagat ako ng kahit ano. Saka hindi naman ako nagkamot ng nagkamot para magkasugat ako ng ganito. Yun din ang iniisip ko eh. Pareho pa talaga tayo. Hindi kaya may kung anong insekto sa bahay? Kung insekto man yan, bakit ngayon lang? Ilang taon na tayo nakatira dito. Ngayon lang tayo sabay nagkaroon ng ganitong sugat? Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi nila mahanap ang tamang paliwanag. Makalipas ang ilang minuto, muli na namang napakamot si Gerson. Pagtingin niya sa kanyang braso, bigla siyang napaatras. Ate, ate, Oh, bakit? Ano nangyari? tignan mo. May lumalabas. Agad na lumapit si Lloyda. Mula sa isa sa mga sugat ni Gerson, unti-unting tumutulo ang malinaw na matubig na likido. Kasabay nito, kumalat ang napakabahong amoy. Napaatras si Lloyda at agad na tinakpan ang kanyang ilong. Diyos ko, anong amoy yan? Hindi ko alam. Hindi naman ganito kanina eh. Ate, natatakot na ako. Bakit parang lumalala? Kanina maliit lang yung sugat eh. Ngayon may lumalabas ng tubig at ang baho pa. Baka may maluba na akong sakit. Ayoko mamatay ng ganito. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng ganyan. Huwag kang pangunahan ng takot. Hindi pa natin alam kung ano yan. Pero aaminin ko, hindi na rin ako kampante. Hindi normal ang nangyayari sa atin. Pareho tayo nagkaroon ng sugat sa halos magkaparehong oras at pareho pang lumalala. Ate, tignan mo rin ang leeg mo. Napahawak si Lloyda sa kanyang liig. Pagbaba niya ng kamay, nanlaki ang kanyang mga mata. May malinaw na likido na rin sa kanyang mga daliri. Unti-unti siyang napaatras. Ngayon lamang niya naramdaman ang matinding kaba. Magbihis ka na. Aalis tayo ngayon din. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kahit saan pa tayo umabot, magpapatingin tayo sa doktor. Gusto kong malaman kung anong sakit ang unti-unting sumisira sa katawan natin bago pa tayo tuluyang lamunin ito. Samantala, sa isang di kalakihang bahay sa malayong bayan, tahimik na nakaupo si Abby sa may bintana habang walang tigil ang pagpatak ng ulan sa labas. Halos araw-araw, ganun lamang ang kanyang ginagawa. Nakatingin sa kawalan habang mahigpit na hawak ang maliit na larawan ng ultrasound ng kanyang anak, pati na ang larawan nito ng isilang niya. Maya-maya, lumapit si Jeff at inilapag sa mesa ang 2 tasa ng mainit na kape. Bunso, may tatanong sana ako. Ilang araw ko nang gustong sabihin pero ngayon ko lang talaga nagawang lakasan ng loob ko. Gusto kong malaman kung sigurado ka na ba talaga sa naging desisyon mo. Hindi mo ba talaga babawiin ang ipinagawa mong barang kina Gerson at Lloyda? Hanggang ngayon ba,
wala ka pa rin balak na patawarin sila. Kuya, kung nakita mo lang ang pinagdaanan ko nung araw na yon, hindi mo na sana itatanong yan. Mag-isa akong namilipit sa sakit. Ilang oras akong humingi ng tulong pero walang dumating. Tumila po ng cellphone ko kaya hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Habang unti-unting nawawala ang anak ko, ang asawa ko naman masayang kasama ang ibang babae. Tapos ang hipag ko, siya pa mismo ang gumawa ng kasinungalingan para mailayo siya sa akin. Sabihin mo nga, paano ko sila mapapatawad pagkatapos ng lahat ng yun? Hindi ko kinakampihan ang dalawang yon. Ang totoo, galit na galit pa rin ako sa ginawa nila. Ang iniisip ko lang, baka habang tumatagal, lalo ring bumibigat ang dinadala mo. Baka isang araw, ikaw naman ang kainin ng galit na yan. Kuya, kulang pa nga ang nararanasan nila kumpara sa sakit na binigay nila sa akin. Araw-araw kong iniisip ang anak ko. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung ano na kayang itsura niya kung nabuhay lang siya. Hindi ko man lang siya nayakap o narinig ang iyak niya. Tapos gusto mong kaawaan kong dalawang taong dahilan kung bakit nawala siya. Pero sinabi ng matanda na kapag binawi mo ang barang, titigil din ang paghihirap nila. At bakit ko gagawin yun? Para makabalik sila sa masayang buhay nila? Para makalimutan nila ang lahat? Hindi, kuya. Hindi ko kayang ibigay sa kanilang kapayapaang ipinagkait nila sa akin. Hindi ka ba natatakot na nagkakasala ka rin dahil sa ginagawa mo? Napabuntong hininga si Abby bago marahang pinunasan ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Patay na ang anak ko, kuya. Simula nang mawala siya, pakiramdam ko may namatay na rin sa loob ko. Kung magkasala man ako dahil dito, tatanggapin ko. Wala na akong pakialam. Mas mabigat para sa akin ang mawala ng anak kaysa isipin kung anong magiging kapalit ng paggiganti ko. Hanggat hindi nila nararanasan ang sakit na dinanas ko, hindi ko babawiin ang barang. Yan ang pangako ko sa anak kung hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Tahimik lamang na napayuko si Jeff. Wala na siyang naisagot. Ramdam niyang wala nang makakapagpabago sa isip ng kanyang kapatid. Samantala, ilang araw nang pabalik-balik sina Lloyda at Gerson sa iba't ibang klinik at ospital. Halos lahat ng laboratory test na ipinagawa ng mga doktor, normal ang resulta. Wala silang diabetes, wala silang malubhang impeksyon at wala ring nakitang anumang sakit sa dugo. Kahit ang mga espesyalistang kanilang pinuntahan, iisa lang ang sinasabi. Hindi nila maipaliwanag kung bakit patuloy na lumalala ang mga sugat sa kanilang katawan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang dumami ang mga sugat sa kanilang mga braso, dibdib, likod at lieg. Hindi lamang yun, patuloy ring tumutulo mula sa mga sugat ang malabnaw na likido na may napakabahong amoy. Ate, di ko na kaya. Kanina pagpasok ko pa lang sa ospital, napansin kong lahat ng tao nakatingin na agad sa akin eh. Yung iba pa palihim na tinatakpan ng ilong nila. Kahit anong ligo ko at kahit isang bote na ng pabango na ubos ko, hindi pa rin nawawala yung baho. Pakiramdam ko unti-unti na ako iniiwasan ng lahat. Ako rin. Kanina sa butika may babaeng biglang lumayo nang mapadaan ako. Akala siguro nila hindi tayo naliligo. Hindi nila alam na halos 4 na beses na ako naligo ngayong araw pero ganito pa rin ang amoy ko. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng sakit to. Hindi na rin ako makapunta sa sugalan. Nung isang gabi pagpasok ko pa lang pinagtitinginan na ako ng mga tao eh. May nagsabi pang may naaagnas daw na hayop sa loob ng lugar. Hindi nila alam sa akin pala nanggagaling ang amoy. Napahiya ako kaya umuwi na lang ako. Pati yung mga babaeng dati kong kasama hindi na rin lumalapit sa akin. Kahit tawagan ko sila puro dahilan na lang ang sinasabi. Siguro naaamoy na rin nila ako. Ate, pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang lahat sa akin. Tahimik na napayuko si Lloyda. Hindi na niya alam kung paano papalalakasin ang loob ng kanyang kapatid. Sa bawat araw na lumilipas,
mas lalo lamang lumalala ang kanilang kalagayan habang nananatiling misteryo ang tunay na dahilan ng kakaibang sakit na unti-unting sumisira sa kanilang buhay. Hanggang sa isang araw, may isang kakilala na nagbigay ng payo sa kanila. Ayon dito, magtungo sina Lloyd at Gerson sa kalapit na bayan upang magpatingin kay Kamenong, isang tanyag na albularyo na matagal nang kilala sa iba't ibang lugar dahil kung wala daw doktor na makapagsasabi ng sakit nila, baka albularyo ang makasagot. Nang makarating sila sa maliit na kubo ng matanda, agad silang pinapasok nito. Tahimik muna silang pinagmasdan ni Kamenong bago siya nagsimulang magsalita. Maupo muna kayong dalawa. Hindi ko na kailangan tanungin kung bakit kayo naparito. Kitang-kita na sa katawan niyo dahilan. Pero bago ko magsalita, gusto ko malaman kung may ginawa ba kayong malaking kasalanan sa isang tao. Isipin niyong mabuti dahil hindi basta-basta dumarating ang ganyang uri ng paghihirap. Kamenong, hindi na po namin alam ang iisipin. Halos lahat na ng doktor na puntahan na namin. Kumpleto na rin ang mga laboratory test namin pero iisa lang ang sinasabi nila. Wala raw kaming sakit. Kung wala kaming sakit, bakit po araw-araw lumalala ang mga sugat namin? Bakit kahit ilang beses kaming maligo, hindi mawala ang napakabahong amoy sa katawan namin? Hindi na nga po ako makalabas ng bahay. Kapag may nakakasalubong ako, agad silang umiiwas. Yung iba tinatakpan pa ang ilong nila. Nawala na rin ako ng trabaho at halos wala nang gustong lumapit sa amin. Mang Kamenong, kung may gamot po kayo, kahit magkano ang kailangan, handa kami ibigay. Gusto lang naming bumalik sa dati ang buhay namin. Kung gamot ang kailangan nyo, sana doktor nang nakapagpagaling sa inyo. Ang problema, hindi gamot ang lunas sa dinaranas nyo. Hindi ito ordinaryong sakit na kayang gamutin ng mga doktor. Barang ang nakadikit sa inyong dalawa. Barang? Kamenong, sigurado po ba kayo? Hindi naman kami naniniwala noon sa mga ganyang bagay. Hindi kailangang maniwala ang tao para maranasan ang epekto nito. Tingnan ninyo ang mga sugat ninyo. Normal ang resulta ng laboratorio pero patuloy kayong nabubulok. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Hindi katawan ninyo may sakit. May taong nagdala ng matinding galit laban sa inyo. Sino po? Kilala niyo po ba kung sinong gumawa nito? Sabihin niyo lang po at pupuntahan namin siya. Luluhod kami kung kinakailangan. Hindi mahalaga kung sabihin ko ang pangalan. Ang mahalaga, alam ninyong may dahilan kung bakit umabot sa ganyang galit ang taong yun. Walang taong basta na lang nagpapagawa ng barang dahil gusto lang niya. Kadalasan, bunga yan ng matinding sakit, matinding pagtataksil, o pagkawala ng taong mahal niya. Kung ganon, may pag-asa pa po ba kaming gumaling? May pag-asa pa, pero hindi manggagaling sa akin ng lunas. Ano pong ibig niyo sabihin? Kahit 10 albularyo pa ang lapitan ninyo, wala kaming magagawa kung ang puso ng taong nagpagawa puno pa rin ng galit. Ang tanging makakapagpatigil sa barang na ito, ang mismong taong nagpagawa nito. Kapag hindi niya binawi ang kanyang utos, habang buhay ninyong dadalhin ang paghihirap na yan. Diyos ko, Kamenong, maawa naman po kayo. Hindi ko na kaya nangyayari sa katawan namin. Kahit matulog, hindi ko magawa. Pakiramdam ko, unti-unti na ako nabubulok ng buhay eh. Mas mabuti sigurong tanungin mo ang sarili mo kung may babaeng nasaktan ka ng labis. Isang babaeng hindi lang puso ang nawasak, kundi may nawala ring mahalagang buhay dahil sa inyong dalawa. Biglang nanlaki ang mga mata ni na Lloyd at Gerson. Sabay silang napatingin sa isa't isa at iisa lamang ang pangalang pumasok sa kanilang isipan. Yun ay walang iba kundi si Abby. Paglabas nila sa bahay ni Kamenong, wala ni isa sa kanilang nagsalita. Agad silang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa bahay na dating tinitirhan ni Abby sa kalapit na barangay.
Subalit pagdating nila roon, ibang pamilya na ang nakatira. Matapos nilang malaman na matagal nang umalis si Abby at walang nakakaalam kung saan ito lumipat, mabigat ang loob nilang bumalik sa sasakyan. Mahabang katahimikan ang namayani hanggang sa tuluyan ng nagsalita si Loida. Gerson, patawarin mo ako. Ngayon ko lang naisip na mali palang ginawa ko sa'yo sa loob ng maraming taon. Akala ko mabuti akong ate dahil lagi kitang kinakampihan. Hindi ko nakita na habang inililigtas kita sa bawat problema, lalo lang kitang inilalayo sa tamang landas. Kung noon palang pinagalitan na kita at hindi ko kinonsinti ang mga bisyo at pambababae mo, baka hindi tayo umabot sa ganitong klase ng kaparusahan. Huwag mo nang akuin lahat, ate. Totoo, kinonsinti mo ako. Pero nasa akin pa rin ang desisyon. Ako ang nagsugal, ako ang babae. Ako ang nagsinungaling kay Abby. Ako ang umalis kahit alam kong malapit na siya manganak. Kung naging mabuting asawa at ama lang sana ako, buhay pa sana ang anak namin. At hindi ka nadamay sa lahat ng ito. Pero kung naging mabuting ate lang sana ako, hindi sana lumakas ang loob mong gawin ang lahat ng yon. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, hindi ko na napansin na mali na pala ang pinaparamdam kong pagmamahal. Hindi pala pagmamahal ang tawag sa pagtatakip ng kasalanan. Pangungunsinti pala ang tawag doon. Ngayon pareho natin binabayaran ang lahat ng maling desisyon natin. Huli na ang pagsisisi dahil wala na si Abby. At wala na rin ang anak namin. Tahimik na umandar ang sasakyan habang kapwa nila dinadala ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Ang tunay na pagmamahal, marunong magtuwid at hindi magtakip ng kasalanan. Ang taong laging kinukonsinti, hindi natututong magbago. At kapag dumating ang bunga ng kanyang maling ginagawa, pati ang mga taong nangunsinti, maaari ring madamay. Wakas! Ay, nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino ang karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman po, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Sa ngayon, wala muna tayong trivia. Kaya diretso shoutout na tayo. Shoutout kina Georgie Sahago ng San Pedro, Laguna na first commenter natin, Helen Flores, Rosalie Bacunaje at kila RB, Bea, Ignacio family, Bacunaje family at Barakiel family ng San Rafael, Iloilo, Pampanga. Assorted Love Hurts KSA, Daiben, Angie 782 na new subscriber natin, Kimberly Manaloto, Janeth Kimbo, Daisy Magturtor, Jasmine Gueriña, Aisel Gregorio, Van Julie Amolo, Guafa at sa asawa niyo pong si Arnold Malyari ng Aldris Company ng Saudi Arabia, Storm Keating, Almira Tan, Gina Andraque Peñas, Cutie Meow Meow, Edita Albania ng 13 Martires Cavite, Cram Marker, Rowena Dumale, Crisjal Mamado, Rosette Ersando, Raven Tennyson at sa Lola Felino, Ashley Domingo, Beth Mercado, Maricel Pangilinan, Janine Bandojo, Maria Socorro Tanga, NCT Soundworks, Evangeline Dilo, Helen Fernandez ng Cainta at sa mga pamangkin nyo na sina Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia at sa kapatid nyo pong si Paul at Rebecca at sa Fernandez family ng Pangasinan. Jessa Dorrain, Ina Manubag, salamat po. Yung intro po natin para sa mga bagong makikinig at sa mga natutuwa po sa kung paano ako nagsimula dito.
Tutsi Roll, Jenny Sagayno, Josephine Beroya at sa asawa niyo pong si Wilfredo Beroya ng Rosario, Cavite, May Buyo ng Capiz, Arvid Shane Hebert Channel, Judith Bautista, Fairy Tales, Yera Kim, Pilya de la Cruz ng Singapore, Larcy Siriban at Andy Rondina. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po palagi sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!